sabi ni Dennis, super bold daw ang pelikulang ito, sabi niya. Bakit ka napag-aayat na magpaka-daring, mag-bold sa pelikula? Bold, hindi ko naman po masasabing bold talaga. Pero para sa akin, there is nudity in the film. And kaya ko po napapayag because the script is very good. And siguro nandun na rin po yung galing na director. So, when I saw the script po, at nalaman ko po kung sino yung director ng pelikula, naging okay na po talaga ako kasi I always wanted to work with director lang and napaka-talent po siya sa industriya. So, that's why I did it. Siguro, kung hindi po siya yung director, it would be a different story. Yun po. Umiyak ka raw. Natalie, umiyak ka raw dahil sa ginawa mo yun. Actually, totoo po. Yung pag nasa shooting po ako ng pelikula, lagi po akong pinakakulang kay Direk Joel. Pero nung time na yun talaga, hindi ko na po talaga na-is yung my emotions. Because talaga, kasi kung first time ko po, gumawa ng nakasi. And ganun katindi. Hindi ko na rin talaga alam kung ano yung gagawin ko. There was a time talaga na nagulong pa ako dun sa restroom. And sabi ko, ayoko na po, hindi ko alam kung ano ba itong gagawin ko. And nagtawa po ako dun, this is not ni director. I'm not the porn director. So, yun po. So, ayun, nahimik po ako ng time na yun. Pero, I just needed to calm myself. And I just needed to talk to director and to my producer. And naging okay na rin po ako time na yun. Okay. Sa tatlong lalaki, Natalie, Luis, kay Joy, at saka kay Alan, kanino ka nag-enjoy? Sa kanilang lahat. Para na lang walang problema. Sa kanilang lahat. But, ang hirap sabihin naman yan. But, no comment na lang po ako dyan. Pero, hindi naman din po ako nag-enjoy sa ginawa ko. Nung hinahalikan ko din sila, hinahawakan nila yung katawan ko. But, kung may pipiliin man ako sa kanila, lahat na lang sila para wala na lang din sila masabi. Okay, thank you. Actually, Natalie, willing siyang mag-contact. Si ano naman, si Luis Alam, sinabi niya na pwede na makikita na kayo nagawa niya sa anime sa likod ng buwan. Ganun din si Joel. Kaano ba daring yung mga eksena nila, yung mga actors dito? ito yung eksena na gusto mong balikan. Pagpag-isa mo na lang sa kwarto. Ganun siya ka-daring. Okay. Sa ibang, sa real actors naman, paano yung namamanage na hindi kayo madarang sa mga eksena kay Natalie at sa kay Laura? Sa mga male actors natin. Paano yung namamanage na hindi kayo madarang sa mga eksena? Starting ni Laura na matindi rin ang ginawa niya. Ano ba? Actually, hindi ko talaga maon eh. Kasi yung daming camera ng paglutok sa'yo. So it's really hard to get a third on. But you really have to do the scene and you have to do the scene. So, just have to stay in character. Pero, for me, never talagang mangyari yun na on-play. Not unless you're a voyeur, and I'm not a voyeur, so yun. Siguro. Sabi mo? Explain yung boy. Well, of course, before namin ginawa yung mga eksena na nabasa namin yung script. So, alam namin kung ano yung takbo ng storya, ano yung takbo ng character. So, us being professional actors, hindi kami madadala sa mga ganong eksena na parang
isipin namin na totoo siyang ginagawa. I mean, as who we are as yung totoong buhay namin, ginagawa namin yun as character. So, mas nagiging madali siya sa amin i-execute. Kasi wala naman kami relationships talaga sa totoong buhay, hindi magkakatrabaho, magkakaibigan off screen. Pero yung dun kasi, it required us to be intimate. Tsaka sobrang, lalo na yung story namin, ang hirap ng ginampanan natin. Tapos sa aming mga lalaki, meron sa iba't ibang klase ng love scene, hindi siya pare-pareha. So, naging maganda rin yung dynamics, yung direct na you be your character, para hindi ka mayroon. Pero bilang lalaki, hindi ka nagkaroon kay Natalie. Na-turn on kay Natalie? Siyempre, sino naman di magagandahan sa kanya, pero hindi ko na iniisip kasi yun na I'll be turned on sa eksena. Si Natalie din. Nadala man ako sa kanila, hindi po talaga ako nadala. Kasi the whole time kasi ang hirap kasi, paano ako madadala kung ang daming taong nasa likod ng likod ng may cameraman, may mga ibang production crew. Hindi ako ma-enjoy nun. Siyempre, kung madadala man ako, gusto ko private lang. Pag kaming dalawa na lang. Oh my God, nakakaloka. But the whole time, hindi talaga ako nadala. I was not comfortable at all. And my director, he made me feel comfortable naman sa lahat ng scene na ginagawa ko. At never po talaga ako nadala dahil hindi ko rin naman gusto yung ginagawa ko. But at that moment of time, because it requires in the script and I have to do it, of course I will do it as an actress. Miss Isabel, wala naman siyang love scene. Paano ba nadala? Kung nadala kami sa eksena? Ano din mga needs na hindi ma-turn on o madarap sa Ang hirap sa nagweten. Nadarang ako. Nadarang ako. Hindi, syempre, throughout yung mga scenes, syempre may mga times na madadala ka. Pero yung kung isipin mo nga naman yung character, hanggang doon lang talaga siya. Pero kung after pa ng tape, madadala mo, wala naman nangyari. Hindi naman nadarang hanggang ganun katagal yung mga eksena namin. Kahit na sobrang kung isipin mo, yes, madami yung love scenes, mahaba. So, yan, wala naman. Kung isipin mo sa kanila, hindi naman nadala. Yun. Si Alan Paule, nadadarang pa ba? Nadadarang mo ba? Ayos na. Nakalap siguro nalala. Trabaho na lang siguro. Tsaka isa pa, dadagdag ko lang ito sinabi na. Sobrang dami ng sequences a day. Siguro hindi nakapasok sa isip ko na nadarang ako sa mga ganun. So, also about the films. Sa palagay nyo, naman baby at saka kay Direk, sa palagay nyo mababalik ang trend ng bold at saka sexy films sa film high? Mabalik siya. Kasi maganda ang pagkakaroon. Hindi siguro bold, hindi mature things, mature movies. Bagamat mayroong sinasabing skin exposure, may sinasabi sila. Para namang meron tayong pamilya, hindi lamang puro rom-com ang pinanonood. Since nag-nudity ka, siyempre, ang inaabangan sa'yo ng mga lalaki ay yung mga sex scenes mo. Paano mo na-compensate yan na mabagiging balance sa acting mo? Napakahirap ng tanong niya. Ano po? Siguro kung masasabi mo,
mahusay siya. Ako'y na-shock na kaya niyang gawin ang hinihingi ng pelikula sa kanya. Dahil maraming hinihingi ang pelikula sa kanya na hindi ordinaryong hinihingi sa ordinaryong actress. Unang-una, magpapakita ng skin. Nagawa niya with flying colors. Bagamat mayroong pag-aalinlangan sa unahan, pero nung ginagawa niya na, makikita mo na siya isang actress na kaya niyang gawin ang hinihingi sa kanya ng pelikula. Pagdating naman doon sa mga eksenang wala namang ipakikita o di acting, hindi naman siya nagpahuli. Mahusay din siya. Kaya, noong ko lang siya kilala, hindi ko naman siya kilala. Kaya nung nag-umpisa na kami, sabi ko, itong batang ito ay mayroong pupuntahan bilang Congratulations na mga Miss Jacob kasi after this may follow-up movie ka na yung design. So, you're the next sexy stars to what, diba? Hindi naman po ganun. Pero there is a love scene po doon sa movie na yon. Pero hindi po katulad ng movie na si Payo. This is, what can I say? How can I say it? Ito yung, lahat na pinakita mo na dito siguro. And then in that movie, it's a different story. It's much more milder. Hindi ko pinakita buong katawan ko. This is a different story. And siguro kung may ibibigay man ako, nabigay ko na po dito sa movie na to. So, ano yung binigay mong payo kung nagkaroon kayo ng time na mag-banding movie? Alam mo ba, after every sex scene, tumatakbo sa akin ang sinapali at umiiyak sa akin. Kasi like, sabi ko, look, ang swerte mo dahil ngayon ka nagkagawa ng ganitong movie, Joel Lamangan pa at ang ganda ng material. Samantalang kung dekada 80, sabi ko, although nahawakan ako nila Lino Roca, nila Celso at Castillo, hindi lahat ng sexy film na ginawa ko, ganun kaganda yung material. Sabi ko, you're so lucky, first launching film mo, na kay Joel Lamangan ka. So sabi ko, ano mo lang yan, ituloy mo lang yan, manindigan mo ka naman si Joel talaga, pero pitigain ka niya. I just told her to look on the bright side. So I kept advising her na swerte siya. This film is not just any sexy film. Ang ganda ng story, ang ganda ng material. And of course, syempre, the award-winning director. So yun lang. And I'm so glad na nabigyan ko ng encouragement si Natalie. Kasi dumaan ako dyan before. Kaya lang, ang pagkakaiba namin, si Natalie nag-start siya sa industry nang syempre pa-sweetie roles muna, wholesome. Kaya ako nag-start ako sa industry, sabak kagad sa mga ganyan mga palaban. So, yun lang ang difference namin. But now, you're an award-winning actress. Hindi ka nag-demand na dapat may sex scenes ka rin? Wala man nakita. My God! Yun yung sinisan na ako. Nag-cancer siya sa Yung ko yung ilong. Ano ba yan? Yun nga pa, frustration, dismay, angst, marugdog na damdamin na negative. Yun. So, all Tagalog siya, hindi na siya ginagamit ngayon. Pero si Direk yata wanted the word kasi nga starts with the letter S at naalala niya yung mga dati niyang ginawang sexy films like Silip and Sidhi. So parang yun. So, Hindi Tagalog ng Disney, Dismayado. Dismayado naman ako sa'yo. Oo, tama. Maganda pakinggan ang title, Dismayado. Mas maganda naman ang Disney. Natalie, kasi tatlo-tatlong lalaki ang tinuhog mo, di ba? Mag-aama pa sila, di ba? Bunsa na magpipinsan lang, or magkakabarkada, magkakatropa. Ito, mag-aama. Paano ko po na-handle to? Oo, anong pakiramdam? Hindi lang po, I didn't prepare myself physically, I prepared myself mentally. So every time na pumupunta po ako doon sa shooting po namin, sa pelikula, talagang nilalagay ko na lang yung sarili
ko dun sa role ko. And every time I'm there, kahit hindi ko gusto yung ginagawa ko, talagang, alam mo yung mental block na lang. Wala na lang, hindi ko na lang iniisip kung sino man ako. Pero, if you ask me, nakakaloka naman talaga. Nakakaloka naman talaga na lahat sila. First love scene ko, tatlo-tatlo ba sa isang movie. So, it's not a very easy thing to do. Pero, every time na nandun ako, lagi akong humihinga all the time na sobrang, but I'm very happy now it's done. Proud ako sa nagawa ko. Proud ako sa mga nakasama ko sa pelikula. Pero wala naman kayong sina parang orgy na tatlo sila ikaw sa marami. Wala naman. Nakakaloka naman yun. Wala yata yun. Buti wala, diba? Dito ba sa pelikula, may established na mas magaling sa kama yung tatay kaysa sa dalawang anak niya. Mas magaling si Alan kaysa dun sa dalawa. May ganun bang establishing ng magaganang dito? Professional yun eh! Hindi ko alam kung paano sagutin kuya. Ang sagot na yan. Kaya na yan. O mas magaling na ngayon ng mga anak kaysa sa tatay. Let's just say na hindi ko, ang hirap sagutin. Ang hirap sagutin. Kasi di ba minsan pag mas matanda, mas more experience. Yes! Yun nga yun, di ba? Diba? Pero it means na pag mas bata, mas maraming energy. Pero hindi ko alam kung paano So, sagutin yan. experience versus energy ito, di ba? Experience versus. Nakakaloka yung tanong. So, anong gusto mo doon? Ma-experience ba o maraming energy? Lahat na lang. Para na lang, hindi na lang ako magko-comment. But lahat na lang, pwede na. Sige na, yun na lang. But I enjoyed all of them na lang. Parang wala na lang silang masabi. But I didn't enjoy the love scenes. But kung sino man yung pipiliin ko sila sa kanila, lahat na lang sila. Parang wala na. Parang walang problema. Joanne, tatawa-tawa ka dyan. Joanne, enjoy na enjoy. Kumusta, Joanne? Kasi sabi kanina sa akin ni Natalie, parang grabe daw yung love scene nyo sa Talahiban. Parang sinibasin mo daw siya ng bonggang-bongga. Grabe yung word na sinibasin. S pa rin yun, parang si Payo. Paano ko ba? Sabihin ko yung sa experience o yung energy. Basta ako, kaya namin gawin sa labas. Hindi alam, puro kwarto lang ata. Wait lang, may sabihin ko. Hindi, paano ko ba, hindi naman, kasi yung character naman talaga, yung relationship namin dalawa, ni Natalie doon sa story, very passionate talaga sila dalawa. So, kailangan kung ipapakita mo talaga na magkakaroon ng skin, love scene, talagang ipapakita mo yung passion, ipapakita mo yung parang, paano ba sila? It's adventurous, yung mga bata ngayon, nag-exhibitionist sila. Exhibitionist. Very, ano ba, yun, ma-adventure sila when it comes to the painting. Sobrang passionate sila. As in, yung sinibasin ng word siguro, tama yun. Kasi talagang, yun talaga yung nire-require for the character. Ipakita yung pagmamahalan, yung hilig ng pagmamahalan. Hindi ba naman kayo nagkatusok-tusok ng talahi? Natusok, yung kwento ko natusok. Mahirap siya gawin. O baka ibang tumusok sa'yo, Natalie? Yes. Alam ko. Ito lang po masasabi ko, napaka-asim po ng lasa ni Joel. Bakit? Nakakaloka kasi syempre Pawisan siya? when we were doing the scene, sobrang init, syempre nasa Talahiban. So natutusok na kami doon ng mga kung ano-ano man. Tapos, syempre, when I kissed him, ang asim na. Kasi syempre, pulis na kayo, di ba? Sabi ko nga, Joel, ang asim mo naman pala. Tapos sabi niya sa akin, ikaw din ang asim mo. Dahil, kasi syempre may makeup kasi ako dun sa movie kasi kailangan mas maitim po ako doon. Pero, all I can say is, ewan ko na lang talaga. Magaling yan si Joel sa kahit anong bagay. Hindi Talahiban yun.
Maisan. Maisip. Si Natalie kasi hindi niya yata alam ang taliwan sa maisan. What actually urged you to write this script? Is this the first sexy script you've written? No, I've written I think 2 or 3 sexy films for direct before, but they were gay theme. So this is walang kawala. Pero ito yung first na talagang nag-enjoy ako sa pagsulat. I really enjoyed the writing process. Ito yung isang script na sinusulat ko, talagang I stop with every scene and then I laugh. Talagang natatawa ako dahil nag-enjoy ako. Kasi, yun lang. Ito yung pasok na pasok sa dati kong image sa creator of adult content bilang dating editor ng Eviction. Medyo pasok siya dun sa branding ko dati. So, I'm glad that this got an R16 rating at I really get a kick out of the idea that this will be shown in SM. So, and pag napanood yung pelikula, meron actually reference doon sa isang giant mall chain na you would think refers to SM. So, yun lang, makakatuwa yung idea na yun. Parang may breast exposure ka doon, di ba? Yes po. Dito ba nagpasilip ka rin? That's something for you to know, guys. Hindi nga. Anong pinakita mo dito? May love scene din po, pero it's a very different love scene. Kasi sa tandem, it's very, raw and parang dito kasi ang characters namin, lovers talaga, live-in partners. With me and JM sa tandem, parang it's just for sex. So this is a different dynamic. So iba din yung love scene na to. Iba din yung pinakita. So saan ka mas nag-enjoy? Kay JM o kay Rivers? May magkaibang dynamic. So I cannot say anything about that. So parang may love triangle din dito sa si Payo kasi di ba ikaw yung kalibin tapos yung kay Natalie. Yes. Nakaka-relate ka ba sa totoong buhay? Ha? Nakaka-relate ka ba sa totoong buhay? Pero nakarelate ka? Dati, yes. Dati? Nakamubon ka na? Ha? Nakamubon ka na? Yun lang, mamaya na yung kasunod. Yun yung sabog yan para mapakita natin na pwede kang gumawa ng sex, pwede kang gumawa ng horse and brain. Yung first, before si Payo po, nakagawa po ako ng 4 na movie for Regal Films. That was for Somebody to Love, Dilim, Shake, Rattle and Roll, and Prenup. And ito po yung pang-5 movie ko na ginawa, which is si Payo. Ito yung most daring role na ginawa ko. And yung susunod ko pong ginagawa ngayon is Tisay for Cinema One Originals on November 11, and then yung Balat Kayo po, which is under BG Productions as well. So yun po yung mga nagawa ko po ngayon, and yun po. May nalimutan ka. May nakalimutan ako. The Rebound Girl, September 28 na po pala. Opo, yun po yun. Ako po yung girl sa ni Joseph Marco doon. Okay. So, kanino ka mas nag-enjoy? Kay Natalie or kay Coco Martin? Ikaw nakagunsil ka din. Alam mo nakagunsil ka kay Coco Martin sa Kazakhstan? Dito bago ko yun. Sa Reels na ba? Hindi kasi sa akin po, mga trabaho lang eh. Hindi ko muna nilalagyan ng malisya. Siyempre siguro,
mas bata, mas Natalie. Hindi naman ganun ka ano yung eksena namin Natalie. So, trabaho lang po siguro. Yung, kumaga, nag-enjoy naman doon katrabaho yung dalawa. Ang si Coco man, si Natalie. Actually, mas bago si Coco, meron pa si Unity Takaw. Opo. Opo. Dito wala naman ngayon love scene ni Maribel. Yun nga po yung hinihintay ko eh. Wala daw eh. Sabi niya. Nachugi ka agad siya. Sexy films, erotic dramas na ginawa mo before, like which one for Blyden Grand Slam sa iba't ibang award-winning bodies? Pwede siya ikumpara, pwede siya bumaban sa mga nagawa ko na in terms of content and even in terms of form. Pwede siyang isama doon, pwede siyang ihalera doon sa mga nagawa ko ng award-winning, sabihin natin, daily films. Pwede siyang isama sa listahan ngayon, Mario. Thank you. So, dahil R16 to, ibig sabihin pwede itong ipalabas sa SM nila. Yes. Kasi R18 lang hindi pwede sa SM. So, ano pa yung ibang outlets ninyo aside from SM? Can you speak of ano yung mga theaters? Yung mga theaters, as of now, hindi pa yung kompleto kayo Mario. Kinukompleto pa yun. May mga Robinson, lahat ng pwedeng, kahit nga yung maliliit na sinihan na kumikita yung mga ganitong pelikula, open kami. So, ano bang makakasas of your time? Mahigit 80 na ang ginawa kong pelikula. Ang pinakamahirap gawin ng isang direktor ay sabihin sa artista, magubad ka. Pinakamahirap yun. Lalaki at babae. Gagawa ka ng eksena, sasabihin sa kanila, please, magubad ka. Napakahirap noon, hindi yun madaling gawin. Isa yun sa pinakamahirap para sa isang direktor. Sa aking experience, madali magpahubad ng babae. Sinabi ko ito kanina. Pero napakahirap magpahubad ng lalaki. Ang lalaki kasi may tinatago. Pangit pag hindi tama. Kaya ayaw nila ipakita. Pero hindi mo naman pwede ipakita dahil pag pinakita mo naman yung buhay, pornographic ka na sa atin dito. Sa ibang bansa, pwede, pero dito sa atin hindi. Paano mo kinoconfront ang isang bagay na parang ayaw gawin ng artista. Parang mentally, parang prepare siya ng una, pangalawa hindi na siya prepare. You just have to convince her na umuo ko kanina, kaya ka kinuha dahil umuo ka. Pag hindi ka umuo, babayaran mo lahat ito. Matatakot siyempre sila. Gagawin na nila. O kaya, ipapaliwanag mo na sa kanila kung gaano ka-importante ang ginagawa nila para sa pelikula, para sa ikasusulong ng karir nila. Meron kasi artista, referring to Natalie, na akala nila ito na ang muling pelikulang gagawa nila kasi napakita na sila ng lahat. May insecurity lumalabas. You have to make them secure na maraming tao na nagpakita ng kaluluwa nila pero sumikat ang sumikat. Meron din namang hindi sumikat. Pero dapat gigil mo sila sa paniniwala na hindi, sisikat ka dito kasi hindi matatapos ang pelikula mo. Kasi gagastos ang production. Hindi pwedeng ma-delay, magagalit si Dennis. Andun sa kanya. Magagalit Dennis, magagalit Bibigo, magagalit kasi anumang pack-up ng isang show, ng isang shooting, malaki ang halagang nawawala sa producer. So the director must convince the actress or the actor kung bakit gagawin yung eksena yun. Anong logic meron doon sa pelikula? Anong katulungan ng magagawa ng gagawin niya? Magmumukha ba siyang tanga sa pelikula pag hindi niya ginawa yun? Dapat makumbins niya na hindi maganda na hindi mo gawin yun. Nasa convincing power ng director. Meron bang pangyayari na
Ayaw talaga? Sa akin, wala naman. Lahat naman ang pinagubad ko ng pakita ng pekline, napakita naman. At naging best actress pa. Naging grand slam pa. Hulaan mo kung ano yun. Si Drew. Diba? Pero napakahirap i-convince noon yun. Kasi first time na rin kagaya kay Glide. Umiyak din yun. Kasi andun si Ton. I'm sorry. Anong ibig mo sabihin describe ko ang detalye? Okay, anong klase ng yung love game? Is it out of love, out of lust? Alin siguro? Isa tatlo. Hindi ko na Out of love, yung isa, out of lust, alin doon? lahat yun last. Lust, walang love. Kasi sikreto yun. Pag sinabi ko na, parang alam nyo na. Kasi may malaking twist sa ending ng pelikula. Nasabi nyo, oh my God, ganun pala. Kailangan ma-discover nyo kung ano yung sinulat ni Eric na malaking twist sa ending. Very unpredictable. Amoral siya pero political siya. This is political, moral, sex drama. Andiyan na lahat may violence, na meron pang ganyan. So every ingredient of what a good movie is, nandito. Good acting, very good actors, I tell you. It is an ensemble work. Isa sa mga dahilan kung bakit siya ay 16, ang sabi ng mga reviewers, mahusay ang mga artista. Mahusay ang performances ng lahat. Lahat yung mga yan lahat sila. Mahusay sila. Kasi pag hindi mahusay, sinasabi ko hindi mahusay. Ngayon, mahusay sila. May mga magkakataon hindi sila ganun kahusay sa ibang pelikula ng ginawa ko na sila artista, pero dito, mahusay sila. So, maraming eye candy. So, yun. Okay, for me, panonoodin ko siya hindi lang dahil sa sex scenes. Panonoodin ko siya dahil sa essence ng story. Like sinabi ni Direk, it's a political film. So, in a way, makikita niyo yung para siyang pinaliit na Pilipinas na makikita mo yung development and kung develop nga ba talaga. So, yun. Ayun, inimbitan namin kayo na supportahan at panoorin yung pelikula namin na si Payo kasi unang-una, napakaganda talaga ng pagkakasulat. Yung storya ng pagkakagawa nito, hindi mo madalas mapapanood yung ganitong klaseng context yung lalim na storya dito sa si Payo. Saka napakaganda ng pagkakadirect ni Direk Joel dito. Hindi masyado uminit ang ulo niya. Totoo naman. May times na pag malapit na mag 2 a.m. ganyan. Pero, ano pa lang, dito makikita mo si Direk pagdadating sa set na, energetic siya. Sobrang parang masaya siya dito sa storya na ginagawa niya. Tapos, yung mga katrabaho ko, sobrang galing. Si Alan, nakatrabaho ko. Si Joel, si Natalie, si Lola. I mean, although ito na for the first time ko makatrabaho in a role na ganito kalalim, sobrang bawa ko sa kanila kasi sila, game sila. Sa akin po, hindi na madalas tayo makakita ng mga movie na makatotohanan, di ba? Usually, yung mga sinusulat ngayon is, alam mo yun, parang it's like a fairy tale. Ang kagandahan nitong movie na to, ito yung mga nangyayari sa tunay na buhay. And kung mapapanood mo, magugustuhan talaga ng tao kasi, alam mo yun, may mga parts tayo sa mga buhay natin na makikita natin dito sa pelikulang ito. And hindi lang sa movie na ito, lahat ng movie ng Beautiful Action. Maraming salamat. Ang film, ang daming twists. Very exciting and
magiging breathless kayo when you watch it. Pero ang gusto ko talaga sa film na to, yung social message niya, na hindi basta na ipapalabas in any other film. At saka yung mensahe nito, actually dapat mas ma-increase natin yung awareness which will be revealed pag pinanood na yung pelikula. Ngayon po, maraming salamat po sa pagpunta. Ngayon po, ang galing yung part of ng BG Productions, kay Joel. Alam niyo naman na kapag gumawa si Joel ng pelikula, nagiging controversial siya, nagiging may tatak paglabas mo ng sinihan, pag napanood ka siya, like kung siya release, kumbaga hindi nyo siya makakalimutan agad-agad. Lagi nyo siya makaalala. Kaya inayayahan ko po kayo lahat na panoorin po si Payo dahil sigurado ko po na lalabas ko yung pelikula na maalala at maalala nyo. Si Payo contains several scenes with nudity and sexual intimacy. Some strong sexually derived and sexually explicit language, some scenes of violence, some details of blood and gore, and some angry, impolite, and abusive language. The film's artistic merit, cinematography, and good acting as well as its social commentary on present realities were likewise considered in the classification of this film. The committee recommend in R16 classification.